Alam mo, sa kulturang Pinoy, napaka-importante ng pakikisama, di ba? Kaya kapag may nakita tayong laging nag-iisa, ang bilis nating mag-isip, hala, malungkot kaya siya? O baka mayabang, ang weird naman niya. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na yung pagiging mag-isa ay hindi sign ng pagiging antisocial? Paano kung senyales pala yan ng isang bagay na mas malalim at, well, mas matalino? Tara, alamin natin. So ito yung malaking tanong na sasagutin natin ngayon. Ikaw ba yung tipong tao na mas pipiliin pa ang tahimik na gabi sa kwarto mo kasama ang libro o sarili mong isip kesa sa isang maingay na party? Well, kung oo, para sa iyo itong pag-uusap na to. Tingnan natin to. Sa isang side, yan yung tingin ng kultura. Malungkot ka raw, mayabang o weird. Pero sa kabilang side, ayon sa psychology, yan daw ay posibleng senyales ng mataas na talino. Ang laki ng pinagkaiba, no? Sabi nga ng mga pag-aaral, ang pagpili sa solitude o pag-iisa ay pwedeng isa sa pinakamalinaw na palatandaan na ang isip mo ay gumagana sa ibang level. Okay, so ngayon, himay-himayin natin. May 5 pangunahing psychological reasons kung bakit nga ba ang pag-iisa ay parang magnet para sa mga taong may mataas na intelligence. Ito yung roadmap natin, mula sa pagkakaroon ng sarili mong theme park sa isipan hanggang sa punto na hindi mo na kailangan ng approval ng iba. Isa-isahin natin to, ha? Sige, unang dahilan. Para sa maraming matatalinong tao, yung mundo sa loob ng isip nila, yung mga ideya, yung mga tanong, yung mga kwento ay mas exciting pa kaysa sa anumang social events sa labas. Habang yung iba, kailangan ng ingay para hindi mabore, ikaw, may sarili kang Netflix sa isip mo na walang katapusan. Ang tawag dito sa psychology, hyperconnectivity. Isipin mo, yung utak mo parang laging may nagbubukas na bagong tab sa browser. Laging may bagong koneksyon na nabubuo. Isang idea, papunta sa isa pa. Kaya minsan, yung simpleng pakikipag-usap parang istorbo. Hindi sa ayaw mo sa kausap mo, pero may mahalagang eureka moment na nangyayari sa isip mo na ayaw mong maputol. Dumako naman tayo sa pangalawa. At ito, sigurado kong maraming makaka-relate. Relate ka ba dito? Yung mga usapang pilit, yung small talk tungkol sa panahon o traffic, para sa mga taong laging nag-iisip ng malalim, hindi lang yan boring it's physically and mentally draining. Parang nalubat ka bigla. Kasi ang totoo, mas gusto mo yung quality over quantity. Mas gugustuhin mo yung isang oras na malalim na usapan sa isang kaibigan kaysa sa 3 oras na party na puro kamustahan lang. So hindi ka nag-iisa dahil ayaw mo sa tao. Nag-iisa ka dahil may mataas kang standard sa kung kanino mo ibibigay yung precious mental energy mo. Pangatlo, dito natin makikita ang kapangyarihan ng katahimikan. Dito napapasok yung lakas ng katahimikan. Kasi kapag mag-isa ka, yung utak mo pumapasok sa isang special state. Tinatawag itong default mode network. Dito nag-activate yung creativity mo, yung problem-solving skills mo. Halimbawa na lang yung konsepto sa Japan na forest bathing. Yung simpleng paglalakad sa gubat para mag-reset ng isip. Sabi ng psychology, may mga parte kasi ng utak mo na natutulog kapag may kasama ka at nagigising lang sila kapag ikaw ay nag-iisa. Isipin mo to, yung mga pinakamagandang ideya, yung mga solusyon sa pinakamalaki mong problema, kailan ba sila dumarating? Madalas, hindi sa gitna ng meeting o party, di ba? Dumarating sila kapag naliligo ka, naglalakad, o nakatitig lang sa bintana, sa katahimikan. Okay, pang-apat na dahilan na. Ito'y tungkol sa mental at emotional energy. Kadalasan, ang mga taong matatalino ay may mas sensitibong nervous system. Ibig sabihin, mas malakas yung input na natatanggap mo mula sa paligid. Para kang isang high-definition na sensor, napapansin mo lahat. So para sa'yo, yung isang simpleng usapan, hindi lang yung simpleng usapan. Nag-a-analyze yung utak mo ng body language, tono ng boses, logic ng sinasabi niya, lahat yan. Sobrang bigat sa utak. Kaya naman, mas kailangan mo ng mas mahabang cooldown period para mag-recharge. Ang pag-iisa ay hindi pagtakas, ito yung pag-charge ng social battery mo. At eto na, yung panghuli. At para sa akin, ito yung pinaka-powerful sa lahat. Maraming tao ang kailangan ng validation galing sa labas. Kailangan nila ng likes, ng papuri, para maramdaman na may halaga sila. Pero kung mataas ang intelligence mo, kadalasan matatag din ang sense of self mo. Hindi mo hinahanap sa iba yung confirmation na okay ka. Alam mo na sa sarili mo. Sa psychology, ang tawag dito ay internal locus of evaluation. Ibig sabihin, may sarili kang scorecard. Yung halaga mo, ikaw ang nagtatakda, hindi yung opinion ng iba.
At linawin natin, hindi yan kayabangan ha, yan ay senyales ng tunay na emotional maturity. So ano ang takeaway natin dito? Siguro, panahon na para baguhin yung tingin natin sa pag-iisa. Kung naranasan mo ng masabihan na ang deep mo naman masyado o you're too much, tandaan mo to, hindi ka too much. Sadyang mas malawak at mas malalim lang ang universo sa loob ng isip mo. Yang pag-iisa mo, hindi yan kahinaan, hindi yan depekto. Yan ang iyong laboratorio, ang iyong training ground, ang iyong sanctuary. Diyan ka lumalago, diyan ka nakakahanap ng mga sagot. So in short, yan ang superpower mo. Kung may naintindihan ka tungkol sa sarili mo ngayon, ishare mo naman to sa kaibigan mo na alam mong katulad mo rin, yung mahilig mapag-isa. Dahil minsan, ang kailangan lang natin ay yung validation na hindi tayo nag-iisa sa ating pag-iisa. Hanggang sa muli!